Kabanata 401. Ahem, maligo ka muna sa hot spring. Bumalik si Lito sa realidad at nagmamadaling sinabi kay Mila. Medyo hindi rin komportable si Mila. Siya ay isang napaka-konserbatibong tao. Ito ang unang pagkakataon na nakasuot siya ng ganito. Siya ay nag-iisa sa isang lalaki at hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at paa. Oo. Tumango siya at pumasok sa hot spring. Makalipas ang halos 10 minuto, naging kulay rosas ang katawan ni Mila, at lumitaw ang manipis na pawis sa dulo ng kanyang maliit na ilong. Well, simulan na natin. Lumapit si Lito at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Mila. Kailangang sabihin na ang kanyang balat ay maislan at makinis. Sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman ni Lito na parang nakuryente ang kanyang katawan. Ubo-ubo, nagsisimula na ako. Awkward siyang umubo at mabilis na nagsimula. Gumamit siya ng sinaunang boneset technique. Ang kanyang mga kamay ay parang mga dragon habang mabilis itong gumagalaw at minamasahe ang mga balikat at likod ni Mila. Sa una ay medyo nag-aalala si Mila, ngunit sa sandaling kumilos si Lito, agad siyang nakahinga. Isang banayad ngunit malakas na puwersa ang gumagala sa pagitan ng kanyang mga buto. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto si Lito. Tapos na. Napaka-komportable ni Mila na malapit na siyang makatulog. Pagmulat niya, napagtanto niyang hindi na siya isang kuba na hugis dibdib. Tumayo siya at tumangala sa dibdib. Ang kanyang figure ay partikular na mainit at kaakit-akit dahil siya ay basang-basa. Maging si Lito ay hindi maiwasang matigilan. Ito ay hindi masyadong marami upang maging isang modelo na may tulad na figure. Ah, ikaw. Bawal kang tumingin. Nang makita ni Mila ang tingin ni Lito, mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib at napasigaw. Medyo natahimik si Lito. He muttered, ano ang makikita ko sa gayong mahigpit na saplot? Anong sabi mo? Bastos. Puno ng galit ang mukha ni Mila. Tumawa si Lito. What can I say? I didn't expect you to have such good figure. Kapag nakita ka ng ex-boyfriend mo, siguradong magsisisi siya. Ngumuso si Mila. Don't mention that jerk. It's impossible between him and me. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki sa kanyang sarili. Ang tingin sa mga mata ni Lito ngayon ay halatang naaakit sa kanya. Mabilis na iniwas ni Lito ang kanyang tingin at sinabing, bibigyan kita ng acupuncture ngayon upang gamutin ang iyong immune system. Kaya mo bang gamutin ang cancer sa puso? Hindi ka naman nagmamayabang ah. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Minda. Hindi ka ba magpapa-laser surgery? Isang injection lang ay sapat na. Huwag mo akong lokohin. Nagkibit balikat si Lito. Kailan pa kita niloko? Naisip ito ni Mila at nagpa siya na huwag nang magsabi ng anuman. Pagkatapos, humiga siya sa isang lounge chair, tinanggal ang kanyang salamin, at tumingin kay Lito na kinakabahan. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang matakot. Inilabas na ni Lito ang mga pilak na karayom, inilagay ang mga ito sa lugar, at nagsimulang isagawa ang mga karayom. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ni Minda ay napapalibutan ng mga komplikadong pormasayon ng karayom. Sa tuwing binibitawan ni Lito ang isang pilak na karayom, dahan-dahan niyang pinipihit ang dulo ng karayom at itinuturok dito ang true chi. Ang dulo ng karayom ay tila buhay at patuloy na nanginginig. Tapos na. Makalipas ang kalahating oras, inalis ni Lito ang mga pilak na karayom at nakahinga ng maluwag. Maaari mo nang buksan ang iyong mga mata. Nakangiti niyang sabi kay Mila. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, dahan-dahang binuksan ni Mila ang kanyang mga mata. Biglang bumungad sa kanya ang isang napakalinaw na mundo. Ang immune system ko. Gumaling na talaga. Nipatikip siya ng bibig sa gulat at sa sobrang tuwa. Nagpakita si Lito ng isang masayang ngiti. Sa totoo lang, napakaganda ng kanyang mga mata. Ang mga mata ni Mila ay kasing liwanag ng batis dahil hindi na sila maikli. Sila ay isang pares ng dalisay at kaakit-akit na mga mata ng peach blossom. Nakakurt ang mga pilak mata niya at mukhang matalino siya. Ang kanyang orihinal na itim na frame glasses ay nakatikip sa kanyang maseselang tampok sa mukha, at siya ay nagmukhang makaluma. Sa sandaling ito, kung tinanggal niya ang kanyang salamin, siya ay magiging isang dalisay na diyosa. Hanggang sa umalis silang dalawa sa Hot Spring Hotel, nakalubog pa rin sa gulat si Mila. Panay ang tingin niya sa sarili gamit ang isang maliit na salamin, na para bang hindi niya kilala ang taong nasa salamin. Habang naglalakad sila, biglang may hamarang sa kanila. Ang pinuno ay si Rhino Joe, na sinipan ni Lito sa kafe. Anak, hindi mo naman akalain na pupunta ako sa'yo no? Lumapit si Rhino at mayabang na sinigawan si Lito, Lahat sila ay nasa likod ko. Dalawa ang pagpipilian mo ngayon.
Lumuhod ka, hayaan mong sipin kita, o itali ka at itapon ka sa moat. Lumapit ang isang mapanuksong figure, hawak ang braso ni Rhino. Si Merriff iyon. She sneered and said, I've warned you a long time ago, but unfortunately, you didn't listen to my advice. You deserve to be unlucky. Tumingin si Lito sa kanila. Bago pa siya makapagsalita, galit na tumayo si Mila sa kanyang harapan. Rhino, baliw ka. Ang pagpatay ng tao ay labag sa batas. Sino ka? Nang makita ni Rhino si Mila, nagliwanag ang kanyang mga mata. Natigilan siya saglit at saka hindi makapaniwalang sinabi, Mila, ikaw si Mila Lo. Nagulat din si Merriff, na nasa tabi niya, tapos puno ng selos ang mga mata nito. Bakit ba ang laki ng pinagbago ng babaeng ito sa maikling oras na hindi ko siya nakita? Siya ay mas maganda at mas babae kaysa sa kanya. Ako nga. Anong meron? Nagdilim ang magandang mukha ni Mila at malamig siyang tumingin kay Rhino. Minda, hindi ko akalain na ang ganda mo pala kapag walang salamin. Nilaibot ng mga mata ni Rhino ang mapagmataas na figure ni Mila, at halos umagos ang laway nito. With such a perfect figure, he was willing to enjoy it after nilang ikasal. Gayunpaman, tumikim si Mila at sinabing, napakapangit ko. Ano ang kinalaman nito sa iyo? It doesn't matter. We haven't officially break up yet. You are still my girlfriend. Agad na tinalikuran ni Rhino si Merriff at lumapit kay Mila. Mila, ipinapangako ko na magiging mabuti lang ako sa iyo sa hinaharap. Kalimutan na natin ang nangyari noon. Ikaw lang ang magiging reyna ko sa hinaharap. Nagbago ang mukha ni Merriff. Mabilis niyang hinawakan si Rhino at nag-aalalang sinabi, Rhino, paano mo ito magagawa? Hindi ba't sinabi mo na maaari mong iwanan ang asong ito at maging mag-asawa tayo sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Nang makita ito, sinadya ni Mila na humirit at sinabi kay Rhino sa isang petish na paraan, haha, wala ka bang girlfriend? Mas mabuting sumama ka sa kanya habang buhay. Tuwang-tuwa si Rhino nang marinig iyon. Sa paghusga sa mga salita ni Mila, tila napatawad na niya ito. Get lost. Sino ang magiging couple mo habang buhay? Stop daydreaming. Binigyan ni Rhino si Merriff ng isang malakas na sampal. Ikaw ay malandi. Si Mila ang girlfriend ko. Huwag mo na siyang pag-alitan. Rhino, bastos ka. Tinakpin ni Merriff ang kanyang pulang mukha at tumakbong umiiyak. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Mila. Walang pakialam si Rhino. Mabilis siyang ngumiti kay Mila at sinabing, Mila, nakita mo ba iyon? Mahal na mahal kita. Haha, Rhino, niloloko mo ba ako? Gayunpaman, dumilim ang mukha ni Mila. I already said that we're done for. I don't want to see you again. Aba, niloloko mo ba ako? Nag-react si Rhino sa oras na ito. Agad siyang nagalit dahil sa kahihiyan at winagayway ang kamay sa mga gangster sa likod niya. Agad na pinalibutan ng mga gangster si Mila. Mila, kung hindi ka nangako sa akin, lampoin ko ang lalaking iyon ngayon. Mabangis na umungal si Rhino Joe. Kabanata 402. Rhino Joe, napakawalang modo mo. Galit na sigaw ni Mila. Hindi niya inaasahan na magiging napakawalang modo ni Rhino Joe. Mula simula hanggang wakas, si Lito ay nanunood ng palabas mula sa gilid. Boy, medyo kalmado ka ba? Medyo humahanga ako sayo. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Tumingin si Rhino kay Lito nang may pag-iinis. Hindi siya sinagot ni Lito, ngunit nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Bakit ka nagbubuntong hininga? Nagdilim ang mukha ni Rhino, at labis siyang nalungkot sa ugali ni Lito. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay gumulong sa isang ngiti. I feel sorry for you. Naging mabait akong pinakawalan ka, pero bumalik ka. This time, I won't be so polite. Tumingin siya kay Rhino na may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, nagkatinginan si Rhino at ang mga gangster na dinala niya at saka humagalpak ng tawa. Anak, hindi ka ba masyadong mayabang? Ngumisi si Rhino. Mayroon akong higit sa 100 isang tao at isang kamao. Hindi mo matukoy ang silangan sa kanluran. Sa tabi ni Rhino, ang pinuno ng mga gangster ay nagpakita rin ng hitsura ng paghamak. Child Joe, saan mo nakilala ang freak na ito? You're as weak as a chicken. Binitawan na kita. Hindi ka ba natatakot na malabas ang dila mo? Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng bakal na kutsilyo sa kanyang baywang. Anak, makinig kang mabuti. Isa akong matimbang. Kuya Batugan ang tawag sa akin ng lahat. Pinutol ko ang dugo ng mga tao gamit ang aking kutsilyo. Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka kay Child Joe at hayaan mong bugbugin ka niya.
Nagbago ang ekspresyon ni Mila nang makita niya ang malamig na talam. Lito, ano ang dapat nating gawin? Itinaas ni Lito ang kanyang manggas. Anong magagawa ko? E di humarap. Baliw ka ba? May hawak siyang kutsilyo. I'll call my family. You should hold them off first. Mabilis na kinuha ni Mila ang kanyang telepono. Sa oras na ito, humakbang na si Lito at sinipa si Rhino. Gusto mo akong suntukin? Nagmura at niluraan ni Lito si Rhino. Bata, nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ito, agad na itinaas ni Brother Batugan ang kanyang bakal na kutsilyo at itinusok sa balikat ni Lito. Ah! Nang makita ito, natakot si Mila kaya napasigaw siya. Pumikit siya at hindi na naglakas loob na tumingin pa. Tungkol naman sa mga gangster na nanonood ng palabas, lahat sila ay may nakakatakot na ngiti sa kanilang mga mukha. Para bang sa susunod na segundo, si Lito ay babagsak sa lupa at ang kanyang dugo ay tatalsik sa kung saan-saan. Ngumiti si Brother Batugan ng masama at pinandilatan si Lito. Gayunpaman, ang susunod na hakbang ni Lito ay nagulat sa lahat. Walang intensyon si Lito na umiwas. Sa halip, mahinahon niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang bakal na kutsilyo. Hiyang! May malakas na tunog. Lumipad ang mga spark mula sa kamay ni Lito. Paano ito posible? Natigilan si Brother Batugan. Sinalo talaga ng kabilang partido ang puting talon gamit ang mga kamay. Higit pa riyan, naramdaman niyang hindi tao ang tinusok niya, kundi isang matigas na piraso ng bakal, na nagpasakit sa kanyang kamay. Ang balangkas na ito ay medyo kahangahangang, hindi ba? Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagawa niyang manatiling kalmado. Malamig siyang tumingin kay Lito at nagbanta, anak, kung humingi ka ng paumanhin ngayon, hindi ko nagagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Ngumisi si Lito. Wala kang karapatang pahirapan ako. Pagkatapos nito, itinupi niya ang kanyang mga daliri. Hiyang! Isa pang nakakadaing na tunog. Ang bakal na kutsilyo sa kamay ni Brother Batugan ay direktang nabasag sa 2 piraso. Sa pagkakataong ito, ganap na nagbago ang mukha ni Brother Batugan. Tumingin siya kay Lito na parabang nakatingin siya sa isang halimaw. Ang pinakamakapal na bahagi ng kanyang bakal na kutsilyo ay halos 1 sentimetro, kaya imposibleng masira ito ng lakas ng tao. Ngunit sa sandaling ito, nabali ng lalaking ito gamit ang 2 daliri. Sino? Sino ka? Napagtanto ni Brother Batugan na may mali. May nakasalubong siyang expert, kaya tumalikod na siya at tatakbo na sana. Paf! Ang kalahati ng bakal na kutsilyo sa kamay ni Lito ay umindayog sa hangin at tumusok sa hita ni Brother Batugan. Hooray! Napasigaw si Brother Batugan at bumagsak sa lupa. Pahihirapan mo pa ba ako? May ngiti sa kanyang mukha, si Lito ay lumapit kay kapatid na Batugan. Si kapatid na Batugan ay basang-basa sa malamig na pawis, at ang pagmamataas sa kanyang mukha ay ganap na nawala. Sa halip, nabigla siya. Hindi siya tulad ni Rhino, na isang walang utak na mayamang ikalawang henerasyon. Alam na alam niya na si Lito ay isang lalaking hindi ma-provoke. Sa murang edad ay mayroon na siyang ganitong kakayahan. Ang kanyang background ay dapat na hindi pangkaraniwan. No. I don't dare. Kuya, nagkamali ako. Please let me go. Si Brother Batugan, na magalang sa pagyuko at pagunat, ay mabilis na iniyuko ang kanyang ulo at inamin ang kanyang pagkakamali. Ang grupo ng mga kababata ay matagal nang natakot sa mga kakayahan ni Lito. Nang makita nilang yumuko ang kanilang amo ay pinigilan din nila ang kaninang talas at ibinaba ang ulo. Sa oras na ito, sa wakas ay tumayo si Rhino Joe, na sinipa ni Lito. What are you guys doing here? Bilasan mo at pilayin mo ang brat na ito. Mabangis siyang umungol. Sumulyap si Lito sa kanya at pagkatapos ay tumingin kay Brother Batugan. Gusto mo bang bitawan kita? Masiglang tumango si Brother Batugan. Pagkatapos ay bugbugin siya, igapos, at itapon sa ilog. Itinuro ni Lito si Rhino Joe at nakangiting sinabi. How dare you? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Rhino Joe. Hindi naglakas loob na tumanggi si Brother Batugan. Sa husay ni Lito, ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake. Young Master Joe, nasaktan kita. Sinong nagsabi sa iyong huwag kang magkaroon ng mata? Masyado mo akong pinahirapan. Nanlamig ang mukha ni Brother Batugan, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan, go. Agad namang pinalibutan ng mga gangster si Rhino Joe at sinimulan siyang suntukin at sipain. Ah, huwag. Maglakas loob ka. Hoy! Huwag kang mang-away. Huwag kang mang-away. Pagkaraan ng 10 minuto, si Rhino Joe ay nahiga sa lupa na may namamaga ang mukha, hawak ang kanyang ulo at umiiyak, huwag mo akong patulan. Inaamin ko ang pagkatalo. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at tinatimad na sinabi, sige, itali mo ito at itapon sa ilog.
Nang marinig ito, halos matakot si Rhino Joe. Mabilis siyang lumapit kay Lito at humingi ng awa habang nakayakap sa kanyang mga binti. Kuya, mali ako. Nakipagkawtaw ako sa iyo. Huwag mo akong itapon sa ilog. Hindi ako marunong lumangoy. Oh, talaga. Tingnan ko. Ngumiti si Lito at sinipa siya papunta sa ilog. Ah, tulong. Nalulunod ako. Sumigaw si Rhino Joe habang kumakaway ng ligaw. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na pakikibaka, bigla niyang napagtanto na ang ilog na ito ay partikular na mababaw. 1 metro lang ang lalim nito at hindi man lang malapit sa bewang niya ang tubig. Paf! Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mila na matawa. Lito, hindi ko inaasahan na magiging ganito kamasama. Halos matakot si Rhino Joe sa iyo. Kinurap-kurap niya ang kanyang magandang peach blossom na mga mata at tumingin kay Lito na may hitsura ng inis. Nagkibit balikat si Lito at nabaluktot ang mga sulok ng kanyang bibig. He asked for it. Sinong masisisi niya? I'm just returning the favor with my own ways. Malamig niyang tiningnan si Rhino. Kung may susunod pa, hindi na itong maliit na kanal. Pangako itatapon ka sa moat. Nang magtagpo ang malamig nilang mga mata, nang inag si Rhino Joe at umupo sa tubig. Pagkatapos niyang magsalita, mukhang tamad na naman si Lito. Hinawakan niya ang likod ng kanyang ulo gamit ang 2 kamay at maluwag na naglakad palayo. Kuya, ingat ka. Agad siyang pinaalis ni Brother Batugan ng may paggalang. Sinundan ni Mila si Lito at tinitigan siya. Dapat sabihin na ang taong ito ay karaniwang mukhang casual at hindi seryoso. Pero nung lumaban siya ngayon lang, medyo gwapo talaga siya. Alam kong nakatingin ka sa akin. Hindi man lang lumingon si Lito nang bigla siyang magsalita. Nagulat si Mila. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at naisip, may mga mata ba ang taong ito sa likod ng kanyang ulo? Ngumuso siya. Kalokohan. Sinong nakatingin sa'yo? Lumingon si Lito at ngumiti sa kanya. Alam kong gwapo ako. Nagustuhan mo na ba ako? Ba! Mangarap ka. Malayo ka pa sa Prince Charming sa puso ko. Namula si Mila at dumura. Kabanata 403. Habang nag-aaway sila, biglang tumunog ang telepono ni Mila. Nang makita niya ang tumatawag, nagulat siya. Lisa, bakit mo ako tinawag? Napakunot ang noo ni Mila nang marinig ang sinabi nito. Sobrang seryoso ba? Doktor, parang hindi ko siya kilala. Malapit lang ako. I'm going over now. Pagkababa ng telepono, tinanong siya ni Lito, sino ang may sakit? Umiling si Mila at sinabing, hindi ko alam. Ang tumawag ay kaklase ko noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Ang kanyang amo ay may malubhang karamdaman. Siya ay inilipat ngayon sa ating bansa upang gamutin siya. Siya ay nasa First People's Hospital sa Jiangnan. Sa tono niya, parang sabik na sabik siya. I have a good relationship with her. Let's go and see her. Sa pagtingin sa nag-aalalang ekspresyon ni Mila, sinabi ni Lito, sasama ako sa iyo. Anong gagawin mo? Are you trying to date a foreign girl? Inilibot ni Mila ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi nakaimik si Lito. Hindi, medyo may alam ako sa medical skills. Baka makatulong ako. Tama. Kapag hindi mo sinabi, nakalimutan ko. Biglang naalala ni Mila na si Lito ang nagpagaling sa kanya. Ipinapalagay niya na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay medyo mahusay. Pagkatapos nito, sumugod sila sa First People's Hospital sa Jiangnan Province. Sa daan, bumili din si Mila ng isang bungkos ng mga bulaklak. Sa oras na ito, sa VIP ward ng ospital, may isang banyagang lalaki na may matangos na mata at matangkad ang ilong. Siya ay mga 50 taong gulang. Ang kanyang mukha ay madilim, nakasuot ng oxygen mask, at ang kanyang buong katawan ay puno ng iba't ibang mga tubo, na nagmukhang isang maliit na hangin. Nang dumating sina Mila at Lito, walang tao sa ward. Hey! Nasaan siya? Natarante si Mila. Tinawagan niya ito, ngunit ipinakita nito na siya ay nasa telepono. Sinabi niya kay Lito, maghintay ka rito sandali. Hahanapin ko siya. Tumanggaw si Lito, at agad na lumayo si Mila. Sa oras na ito, tumingin si Lito sa salamin sa pinto sa pasyente sa kama. Bahagya siyang kumunat ang noo. Sa isang sulyap lang, masasabi na niyang lubhang kritikal ang sitwasyon ng dayuhan. Maaaring mabaygo ang kanyang mga organo anumang oras, at hindi niya kayang mag-antala. Walang pag-aalinlangan, tinulak niya ang pinto at pumasok. Inilabas niya ang isang pilak na karayom at direktang itinusok ito sa ilang pangunahing acupoints ng dayuhan, nag-inject ng malaking halaga ng genuine chi sa kanila. Ang itim na kulay sa mukha ng pasyente ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Bahagyang namumutla ang kanyang mga pisngi, at ang kanyang paghinga ay unti-unting makinis at banayad.
Inalis ang mga pilak na karayom, tinanggal ni Lito ang maskara ng matanda at hinayaan siyang huminga ng mag-isa. Nakahinga siya ng maluwag. Bagamat hindi pa ganap na gumaling ang pasyente, hindi bababa sa hindi siya malalagay sa panganib sa ngayon. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto ng ward. Sino ka? Sinong nagpapasok sa'yo? Kasunod ng galit na tili, pumasok ang isang dayuhang dilag na may kayumangging buhok at asul na mga mata. Puno ng galit ang kanyang magandang mukha. Nakasuot siya ng isang maliit na asul na business suit, isang maikling palda na nakapulupot sa kanyang balakang, at isang pares ng itim na medyas na nakabalot sa kanyang payat at magagandang binti. Siya ay may kakayahan ngunit kaakit-akit. Lito, hindi ba sinabi ko sa iyong maghintay ka sa labas? Bakit casual kang pumasok? Sinundan ni Mila ang blonde na babae at sinisisi si Lito. Malinaw na ang blonde na babaeng ito ay mabuting kaibigan ni Mila, si Lisa. Mila, kaibigan mo ba ito? Tinanong ni Lisa si Mila sa medyo dayuhang salita. Tumango si Mila na humihingi ng paumanhin at sinabing, oo, sumama siya sa akin, ngunit hindi ko inaasahan na siya mismo ang papasok. Kung ganoon, hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Pinandilatan ni Lisa si Lito at malamig na sinabi, pakisorry ka agad. Mabilis na humakbang si Mila at hinayla si Lito. Bamulong siya, mabilis na humingi ng tawad. Walang ekspresyong sinabi ni Lito, wala akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? At saka, iniligtas ko lang ang pasyente. Dapat magpasalamat sila sa akin. Anong klaseng ugali yan? Iniligtas mo si Mr. Reynolds. Puno ng panghahamak ang mukha ni Lisa. Doktor ka ba? Hindi ka mukhang doktor. Seryosong sinabi ni Lito, ako ay isang local medicine practitioner. Chii. Ngumisi si Lisa at umiling. Gagamot ng lokal. Alam kong kasinungalingan ito mula sa iyong bansa. Sa palagay mo ay maaari mong gamutin ang isang sakit sa pamamagitan ng ilang mga karayom wojin using ilang mga ligaw na halaman sa pamamagitan ng pagmamasahe sa katawan ng isang tao. Nang marinig ito, bahagyang nagdilim ang mukha ni Lito. Hindi kasinungalingan ang local medicine. Please withdraw your words. Puno ng kayabangan ang mukha ni Lisa. Hindi ko nababawiin. I'm from an advanced. I will never believe in such ridiculous deception. Pagkatapos noon, malamig niyang tiningnan si Lito. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Kung hindi ka humingi ng tawad, kukuha ako ng magtatapon sa iyo. Basag. Basag. Dalawang matatangkad at malalakas na dayuhang bodyguard ang sumugod mula sa labas ng pinto. Nakasuot sila ng salaming pang-araw, at ang kanilang mga mukha ay kasing lamig ng hamog na nagyelo. Napakalakas ng kanilang mga aura. Nang makita ni Mila ang mga bodyguard, natakot siya na matatalo si Lito, kaya mabilis niyang sinubukan itong hikayatin. Lito, ano pa ang hinihintay mo? Paumanhin. Gaya nga ng sinabi ko, wala akong ginawang masama. Hindi ako hihingi ng tawad. Malamig na sumulyap si Lito kay Lisa. Ang tapang mo. Alam mo ba kung sino ang nakahiga dyan? Galit na galit si Lisa. Tense rin ang dalawang bodyguard at handang kumilos anumang oras. Sino siya? Anong kinalaman nito sa akin? Naiinis na sabi ni Lito. Itong si Lisa ay medyo maganda, ngunit siya ay mukhang superior at nakakainis. Gaano karangal ang kanyang inakala na siya ay tinawag na isang tao mula sa isang abang bansa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang sikat na financial company, ang pinuno ng Reynolds clan, Mr. Reynolds. Mayabang na sigaw ni Lisa. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Lito na may pagmamalaki na mukha. Natigilan si Lito. Siya ay nasa kabundukan sa loob ng 10 taon, at hindi pa nakarinig ng alinman sa angka ng Reynolds. Nang makitang hindi nagsasalita si Lito, naisip ni Lisa na natatakot si Lito. Ngumuso siya at sinabing, paano na? Alam mo ba ang kabigatan ng bagay? Mag-sorry ka dali. Basta sincere ka, hindi kami makikipagtalo sa ordinaryong tao na tulad mo. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at hinintay ang paghingi ng tawad ni Lito. Gayunpaman, nagkibit-balikat si Lito. May mali ba sa tenga mo? Sabi ko naman sayo, hindi ako hihingi ng tawad. Ikaw. Nanlaki ang asul na mga mata ni Lisa. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ulo ng kabilang partido. Nang hihilingin na sana niya ang mga bodyguard na kumilos, pumasok ang isa pang grupo ng mga tao. Sa pagtataka ni Lito, kilala niya ang dalawa sa kanila. Si Roger Argel at ang kanyang ama, si Delphine Argel, ay pumasok. Sa tabi niya ay isang lalaki na nasa edad 40. Nakasuot siya ng gold-rimmed glasses at isang pinong ugali. Nakasuot siya ng puting coat. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga doktor at nurse sa ospital. Ang mga mukha ni na Roger at Delphine ay hindi maganda, at sila ay mukhang nalulumbay.
Narinig nila na ang matandang Reynolds ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makipag-ugnayan sa kanya, at gumastos pa ng malaking halaga para imbitahan si Edwin Chen, isang sikat na doktor ng Jiangnan Province, na pumunta. Kung mapapagaling nila ang matandang Reynolds, tatamasahin ng pamilyang Argel ang kaluwalhatian at kayamanan sa hinaharap. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, nagsisisi si Edwin Chen na sinabi sa kanila na hindi niya mapagaling ang sakit ng matandang Reynolds. Mr. Argel, ano ang tingin mo sa doktor na ito? Sa ngayon, wala sa mood si Lisa na pakialaman si Lito. Tumingin siya kay Edwin. Nakita niya ang ekspresyon ni Edwin at nahulaan niya ang resulta. She was very disappointed, and she just asked him a symbolic question. Napabuntong hininga si Delphine at sinabi kay Edwin, sige. Inayos ni Edwin ang kanyang salamin at sinabing may dismayadong mukha, Miss Lisa, si Mr. Reynolds ay nahawaan ng napakalason na virus. Ito ay isang medikal na problema ngayon. Binigyan ko lang siya ng bagong gamot na aking ginawa, ngunit natatakot ako. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, ang doktor sa harap ng kama ng ospital na sumusuri sa matandang Reynolds ay biglang napasigaw sa pagkagulat. Himala! Himala! Bumuti na ang kalagayan ni Mr. Reynolds. Kabanata 404. Nang marinig ito ng lahat ay natigilan silang lahat. Talaga! Agad namang nag-react si Lisa at naglakad na may halong pagtataka. Binigyan ng doktor ang matandang Reynolds ng isa pang detalyadong pagsusuri at tumango ng may katiyakan. Tama! Mas magaling si Mr. Reynolds. Malayo siya sa panganib. Oo, Ginoo. Naikuyom ni Lisa ang kanyang mga kamay sa tuwa at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. I'm going to tell this good news to Missy. She'll be very happy. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang tawag, agad na humakbang si Delphine at nakangiting sinabi, Congratulations, Mr. Reynolds. He's finally fine. Special effect siguro ni Dr. Chen. Walang ibang posibilidad. Lumapit si Roger at malakas na sinabi. Paulit-ulit na tumango si Lisa, pagkatapos ay tumingin ng may pasasalamat kay Edwin Chen. Dr. Chen, in behalf of the Reynolds clan, I am willing to thank you. Kapag tuluyan ng gumaling si Mr. Reynolds, siguradong gagantihan ka namin ng bukas palad. Walang problema. Walang problema. Sa totoo lang, labis na naguguluhan si Edwin. Binigyan niya ng gamot ang matandang Reynolds, ngunit wala itong nakikitang epekto. Paano kaya ito biglang nakabawi? Gayunpaman, sa sandaling marinig niya ang tungkol sa mapagbigay na gantimpala mula kay Lisa, pinigilan niya ang lahat ng kanyang pagdududa. Dr. Chen, ang virus sa mundo ay isang medikal na problema. Kung ito ay gumaling sa iyo, ikaw ay magiging isang tanyag na tao sa larangan ng medisina. Ilang doktor sa ospital ang naiinggit na tumingin kay Edwin. Haha, flattered ako. Si Edwin ay mahinhin, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Nang maisip niya ang sunod-sunod na katanyagan at yaman at maging ang trono ng medical circle sa mundo, natuwa siya. Parehong natuwa sina Delphine at Roger. Kung tunay nilang nagawang pagalingin ang Old Reynolds, kung gayon ang Argel clan ay maaaring opisyal na makipagtulungan sa Reynolds clan. Kung sila ay magbubunyag ng kaunting bahagi ng kanilang laman, ang Argel clan ay nasa para sa isang meteoric na pagtaas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi magiliw na boses ang nagsabi. Miss Lisa, nagkakamali ka. Walang kinalaman ang improvement ng pasyente sa special medicine ng doktor. Natigilan si Roger. Napatingin siya sa direksyon ng boses at biglang nagmukhang galit. Lito Argel, bakit ka nandito? Nang marinig ni Delphine ang pangalan ni Lito Argel, sumimangot siya. Si Lito. Siya kaya ang walang kwentang anak ni Lino. Oo, siya nga. Sinampal niya ako at hindi sineseryoso ang pamilya nating Argel. Sa pagsasalita tungkol dito, puno ng puot ang mukha ni Mila. Nang marinig ito, lumubog ang mukha ni Delphine. Gayunpaman, ang mga tao ng angkan ng Reynolds ay nanunood, kaya hindi siya nagsalita ng anuman. Boy, ibig mong sabihin walang kwenta ang special medicine ko. Puno ng galit ang mukha ni Edwin Chen, at nagpanggap siyang napakadesente. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Reynolds is out of danger. This is enough to prove that my medicine is effective. Gayunpaman, umiling si Lito. Wala na siya sa panganib, hindi dahil sa gamot mo. Ngumuso si Edwin at hindi man lang sineseryoso si Lito. Anak, doktor ka ba? Anong karapatan mong tanungin ako? Ako ay isang local medicine practitioner. Walang pakialam na sabi ni Lito. Lalong tumindi ang paghamak sa mukha ni Edwin. Local medicine practitioners. Para kayong mga local medicine practitioner ay nagsisinungaling sa matanda. Ito rin ang virus. Huwag kayong manatili dito at sumali sa saya. Nang marinig ito, nagtawanan ang lahat ng mga doktor sa ward. Local medicine.
Ngayong wala na ang karamihan sa local medicine, sino ang maniniwala? Tama. Walang karamdamang makikita sa tradisyonal na gamot, walang karamdamang maaaring gamutin sa Western medicine, at walang sakit na mapapagaling sa hinaharap. Ito ay makapagbibigay lamang ng ginhawa sa puso. Ang mga doktor at nurse ay hindi nagtangkang itago ang kanilang pangungutya. Puno ng paninirang puri ang mukha ni Roger. Sabi niya kay Lisa, nagbubuga lang siya ng kalokohan. Bilasan mo at itaboy mo siya, para hindi maistorbo ang pahinga ni Mr. Reynolds. Tumango si Lisa at sinenyasan ang dalawang bodyguard. Lisa, hindi ako dapat magsabi ng marami, ngunit ang mga medikal na kasanayan ni Lito ay talagang mahusay. Hindi napigilan ni Mila na tumayo. Bahagyang nagulat si Lisa, at pagkatapos ay malungkot na sinabi, Mila, alam kong kaibigan mo siya. Gusto mong magsalita para sa kanya, ngunit ang tradisyonal na gamot ay talagang isang kasinungalingan. Ito ay masama. Hindi mo dapat tulungan ang masasama. I suggest you put ties with him. Ang ganyang sinungaling ay hindi pwedeng maging kaibigan. Ang mga salita ni Lisa ay nagpagalit kay Mila. Hindi siya sinungaling. Pinagaling niya ang immune system ko at binigyan niya ako ng ilang karayom. Sigaw ni Mila. Nang marinig ito, napangisi si Edwin at sinabing, Binibini, maihahalin tulad ka ba sa virus? Niloko ka lang niya. Ako. Namumula sa galit ang magandang mukha ni Minda. Nang magpapatuloy siya sa pakikipagtalo, ipinatong ni Lito ang isang kamay sa kanyang balikat. Forget it. It's just a piece of cake. Don't waste your strength. Umiling si Lito sa kanya. Sa oras na ito, dalawang matataas na bodyguard ang humakbang at mabangis na nagsabi, pakialis ka agad. Okay, I can go. Pero bago ako umalis, gusto kong ipaalala sa iyo. Ang tingin ni Lito ay walang malasakit na lumipad sa karamihan. Ang virus sa katawan ng matandang Reynolds ay pansamantalang napigilan. Sa oras na ito bukas, ito ay mangyayari muli, at ito ay magiging mas malala. Sabi niya na hindi nagmamadali. Haha, ibig mong sabihin ay mapagaling mo siya. Tumingin si Roger kay Lito nang may pang-iinis. Hindi siya pinansin ni Lito at isang pangungusap lang ang sinabi, good luck, lalo na sa iyo, Miss Lisa. Dahil doon, tumalikod si Lito at umalis. Hindi napigilan ni Lisa na imulat ang mga mata. He said with disdain, ang yabang mo talaga. Pagkalabas ni Lito ng ospital, tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita ang tumatawag, naintindihan niya. Kumusta, General Chin? Sa kabilang panig, magalang na sinabi ni Mark Chin, Lito, kumusta ang negosyo mo? Inayos ko na ang lahat para sa hukbo. Maaari kang sumali sa espesyal na puwersa anumang oras. Tumango si Lito. I'm fine. Sa tingin mo kailan ako pupunta doon? Nang marinig ito ni Mark, tuwang-tuwa siyang nagsabi, syempre, mas maaga, mas mabuti. Bukas, magpapadala ako ng kotse para sunduin ka. Well, iyon lang. Tumango si Lito at nakipag-chat saglit kay Mark bago niya ibinaba ang tawag. Sa sandaling ito, isang galit na figure ang lumitaw. Bakit ka lumabas? Tumingin si Lito kay Mila at nagtatakang nagtanong. Galit na sinabi ni Mila, masyadong makasarili ang mga iyon. Ayaw ko nang manatili sa kanila. Ngumiti si Lito at walang pakialam na sinabi, hindi na kailangang magalit. Kapag nawala na ang tubig, magiging malinaw kung sino ang lumalangoy na nakahubad. Kinusat ni Mila ang kanyang mga mata, mukhang hindi niya naiintindihan. By the way, kakasabi mo lang ba na may relapse bukas si Mr. Reynolds? Tanong ni Mila. Tumango si Lito. Syempre totoo. Sa katunayan, gumamit ako ng acupuncture para pansamantalang sugpuin ang virus sa katawan ng matandang Reynolds bago ako pumasok sa ward. Ah, ikaw pala. Pero inako lahat ni Dr. Chen. Puno ng galit ang mukha ni Mila. Hinawakan niya si Lito at babalik na sana. No, I have to go back and make it clear. I'll have to ask Lisa to apologize to you. Hindi na kailangan. Darating siya para humingi ng tawad sa akin. Casual na sabi ni Lito. Kabanata 405. Kinaumagahan, tinawagan ni Lito si Mila. Nagkita sila sa construction site sa paanan ng Shangfu Mountain. Kunin mo na. Iniabot ni Lito ang isang tableta kay Mila. Ito ba? Gulat na tiningnan ni Mila ang tableta sa kanyang kamay. Ang pil na ito ay hindi mukhang isang ordinaryong bagay. Ang buong katawan nito ay kumikinang na puti, at kakaibang halimuyak ang umalangaw-ngaw sa hangin. Buong katawan nito ay naglalabas ng kulot na ambon. Sinabi ni Lito, pumunta ka muna sa ospital. Malapit nang magkasakit ang matandang Reynolds. Ipainom ang tabletang ito at iligtas ang kanyang buhay.
Gayunpaman, sabihin kay Lisa na kung gusto niyang ganap na gamutin ang matandang Reynolds, kailangan pa niyang uminom ng isa pang tableta. Sa mundong ito, ako lang ang makakapagpino ng ganitong uri ng tableta. Habang nagsasalita siya, sumilay ang isang mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Naiintindihan ko. Si Mila ay napakatalino at agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Lito. By the way, I might leave for a period of time. Sa panahong ito, ikaw na ang bahala sa proyektong ito. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Lito ang isang dokumento at iniabot ito kay Mila. Ito ay isang appointment letter. Natigilan si Mila at naantig. Ang kanyang pamilya ay hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa kabaligtaran, si Lito, na walang kinalaman sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng 100% tiwala. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Malakas na tumango si Mila. Nga pala, anong pangalan nitong real estate project? Napag-isipan mo na ba, boss? Mapaglarong kumurap si Mila. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lito. Tawagin natin itong Shangfu Mountain House. Pagkatapos nito, umalis si Lito, at umalis din si Mila patungo sa ospital. Sa sandaling ito, sa ospital. Sa VIP ward, malakas na tumunog ang alarm. How could this? Hindi ka ba gumaling kahapon? Tinitigan ni Lisa ang masakit na matandang Reynolds na nakahiga sa kama ng ospital, pagkatapos ay sumigaw ng galit. Miss Lisa, don't worry. Check muna natin. Pawis na pawis ang dumadating na doktor. Mahigit 100 mga doktor at nurse ang nakapalibot sa kama at sinuri ito ng detalyado. What's going on? Let me tell you. If anything happened to Mr. Reynolds, hindi na matutuloy ang operasyon ng ospital mo. Sigaw ni Lisa sa matigas na boses. Nagbago ang mukha ng attending doctor. Alam na alam niya na dahil sa kapangyarihan ng angkan ng Reynolds, ang pagpapusore sa ospital ay isang madaling gawain. Ito. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Lisa na maaaring patay na si Mr. Reynolds. Sa sandaling ito, pumasok sina Edwin, Roger, at Delphine. Dr. Chen, sa wakas nandito ka na. Ang dumadating na doktor ay tila nakakita ng isang tagapagligtas sa sandaling makita niya si Edwin. Sumimangot din si Lisa. Dr. Chen, bilasan mo at tingnan mo si Mr. Reynolds. It doesn't matter. Let me have a look. Pagkatapos ng insidente kahapon, si Edwin Chen ay puno ng kumpiyansa. Sa sandaling ito, kahit na magulo ang ward, kalmado pa rin siya. Miss Lisa, huwag kang mag-alala. Napakaganda ng kamay ni Dr. Chen. Magiging maayos si Mr. Reynolds. Pagmamalaki ni Roger. Sana nga, sabi ni Lisa. Sa oras na ito, inilibot ni Delphine ang kanyang mga mata. Natatawang sabi niya, Miss Lisa, nabanggit ko na sa iyo noon na ang pakikipagtulungan natin sa angkan ng Reynolds. Huwag kang mag-alala. Kung gumaling si Mr. Reynolds, tiyak na bubuksan ng Reynolds clan ang mga pintuan nito sa iyong clan. Itinaas ni Lisa ang kanyang ulo, ipinagmamalaki ang kanyang magandang mukha. Nang marinig ito ni Delphine at Roger, tuwang-tuwa sila, na para bang hihiga sila at magbibilang ng pera. Natapos na ni Edwin Chen ang pag-inspection sa matandang Reynolds, ngunit hindi maganda ang kanyang mukha. Bakit mas malubha ang kalagayan niya kaysa dati? Gayunpaman, imposible para sa kanya na sabihin ang mga salitang ito, kung hindi, saan niya ilalagay ang kanyang mukha. Dr. Chen, ano sa tingin mo? Baka sa mukha ni Lisa ang pag-aalala. Walang iniisip na sinabi ni Edwin, hindi ito malaking bagay. Bibigyan ko siya ng isa pang espesyal na gamot. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang mag-inject. Gayunpaman, hindi nagtagal, mas maraming instrumento ang nagsimulang tumunog. Nako, hindi na makahinga mag-isa si Mr. Reynolds. Nako, unti-unting humihina ang puso niya. Hinawakan ni Lisa ang kwelyo ni Edwin at sumigaw, anong nangyayari? Di ba sabi mo walang problema? Kapag may nangyari kay Mr. Reynolds, kasama mo siyang ililibing. Sabik na sabik si Edwin kaya pawis na pawis siya. Hindi na siya kalmado at kalmado gaya ng dati. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Habang ang lahat ay nagpapanik, si Mila ay nagmamadaling pumasok. Lisa, dali. Ibigay mo itong gamot kay Mr. Reynolds. Inabot niya ang elixir kay Lisa. Ano ito? Isang kakaibang halimuyak ang umalangaw-ngaw sa hangin. Medyo kumalma agad ang hindi mapakali niyang mood. Ito ay isang pil na pinino ni Lito. Wala nang oras para magsabi pa. Bilasan mo. Nagmamadaling sabi ni Mila. Aside, the attending doctor advised, Miss Lisa, to be honest, we have no other way. Let's give it a try. Walang ibang pagpipilian si Lisa kundi ang subukan ang lahat para iligtas siya. Inilagay niya ang tableta sa bibig ni Mr. Reynolds.
Biglang naging tipak ng puting usok ang tableta at automatikong pumasok sa kanyang katawan. Ngayon lang ba ako nakakita ng mali? Ang lahat ng mga doktor at nurse ay nagsimulang magduda sa kanilang sariling mga mata. Laking gulat din ni Lisa. Sa oras na ito, tumigil ang lahat ng tunog ng alarma, at agad na tumahimik ang ward. Imposible, di ba? Bulalas ng isang tao. Lahat ay nakatingin sa screen na hindi makapaniwala. Nanginginig ang attending doctor at naglakad. Pagkatapos ng check-up, sa sobrang takot niya ay napaatras siya. O aking Diyos, ito ay hindi kapanipaniwala. Magaling si Mr. Reynolds. Nagulat din si Lisa. Nang matauhan siya, hinawakan niya ang balikat ni Mila. Mila, sabihin mo sa akin, nasaan siya ngayon? Umiling si Mila. Hindi ko rin alam, pero may message siya sa iyo. Ano? Nagmamadaling tanong ni Lisa. Sinabi ni Mila, sinabi niya na si Mr. Reynolds ay hindi pa gumagaling, at kailangan niyang uminom ng isa pang tableta. At siya lamang ang makakapagpino ng tabletang ito. At saka, sa katunayan, ang improvement ni Mr. Reynolds kahapon ay resulta ng acupuncture ni Lito. Wala itong kinalaman sa espesyal na gamot ni Dr. Chen. Matapos marinig ang mga salita ni Mila, ang kanyang magandang mukha ay agad na namutla. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya. I was wrong. I was so wrong. Mila, bigyan mo ako ng phone number ni Lito. Ibinigay ni Mila ang numero ng telepono ni Lito kay Lisa. Pagkalabas ng ospital, sa wakas ay naunawaan niya ang mga salita ni Lito. Darating siya at hihingi ng tawad sa akin. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay medyo mayabang ang pangungusap na ito, ngunit ngayon, lubos niyang pinaniwalaan ito. Ito ay dahil si Lito ay may ganoong kakayahan. Sa ward, kilabot ang hitsura ni Delphine at Roger. Akala niya ay mabibilang niya ang pera sa pamamagitan ng paghiga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Lito sa daan, at ang kanyang panaginip ay naging bula. Miss Lisa, ano ang sinabi mo tungkol sa pagtutulungan? Walang isip na tinanong ni Delphine. Bumaba ang mukha ni Liz. Mr. Argel, I urge you to be more shameless. Umalis ka na dito ngayon din. Halos patayin ng mga doktor na dinala mo si Mr. Reynolds. Kung titingnan natin ito, natatakot ako na ang iyong maliit na pamilya ay hindi mabubuhay hanggang bukas. Pinagpawisan si Delphine at mabilis na tumakas kasama si Roger. Tatayo na sana si Edwin Chen, ngunit pinigilan siya ng dalawang malalakas na bodyguard. Muntik mo nang patayin si Mr. Reynolds. Gusto mong umalis. You quack. Isang malamig na singhot ang pinakawalan ni Lisa, saka ikanaway ang kanyang kamay. Ang dalawang bodyguard ay nagpakita ng mabangis na ekspresyon at kinaladkad si Edwin palayo na parang nanghuhuli ng manok. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw sa buong koridor ang malungkot na sigaw ni Edwin. Sa oras na ito, nakaupo si Lito sa sasakyan ng militar at patungo sa rehiyon ng militar. Lito, hinahangaan ko ang iyong kakayahan, ngunit una sa lahat, kung ang mga espesyal na puwersang iyon ay hindi sumasang-ayon sa iyo, hindi kita mapipigil. Sa kotse, sinabi ni Mark Chin kay Lito, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, ang mga bastos na iyon ay hindi madaling pakitunguhan. May tiwala ka ba? Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at ngumiti. Oo. Kabanata 406. Hindi nagtagal, itinaboy ng hukbo si Lito sa rehiyong militar ng Jiangnan. Pagkatapos noon, kalahating oras na yumandar ang sasakyan na walang balak huminto. Ang Jiangnan Military Region ay orihinal na nasa suburbs, malapit sa primeval forest sa timog kanluran ng Tower Country. Sa daan, unti-unting naging masungit na kalsada sa bundok at masukal na kagubatan ang paligid. Tumingin si Lito sa labas ng bintana sa tanawin at nagtanong, nakalagay ba ang mga espesyal na puwersa sa kagubatan? Tumango si Mark Chin. Tama. Kamakailan lang ay magkasama silang nagsasanay. Mahirap ang kapaligiran sa kagubatan at madali silang magsanay. Sa sandaling ito, sa kampo ng mga espesyal na puwersa. Mahigit 100 sundalo ng espesyal na puwersa ang nagtipon sa maliit na palaruan, at nagtipon sila at pinag-usapan ito. Captain Wang, nabalitaan ko na may teammate ang gustong sumama sa atin ngayon. Oo, isang sundalo na naging monghe sa kalahati. Maasahan ba? Paf! I don't think he's a social connections. Sa harap ng maraming pagdududa, si Marcus Wang, ang Deputy Captain ng Special Forces, ay nagwagayway ng kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng mga nakatataas. Lahat ay dapat sumunod sa utos at ng utos. Pagdating ng mga tao, huwag masyadong magsalita. Sabi ni Marcus sa seryosong tono. Biglang tumahimik ang lahat pero mukhang hindi kumbinsido ang lahat.
Sa oras na ito, may nagsabi, Arthur, nabalitaan ko na nag-away kayo noong nakaraang araw. Anong nangyari? Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Arthur Chen. Noong nakaraang pagkakataon, natalo siya kay Lito. Gayunpaman, nang siya ay bumalik, siya ay nanatiling tahimik tungkol sa bagay na ito, at walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari. By the way, andyan din si Mindachin. Di ba ikaw yung shooter namin? Kamusta na yung lalaking yon? Isa siyang monghe, kaya hindi siya nakakasigurado. Baka wala siya sa target. Habang nagsasalita siya, nagtawanan ang mga tao. Ang mga mata ng lahat ay muli kay Minda. Umubo si Minda at sinabing, hindi masama. Higit pa riyan, ang pagbaril ni Lito ay maaaring agad na pumatay sa lahat ng naruroon. Gayunpaman, upang mailigtas ang mukha, ang mga salita ni Minda ay malabo. Haha, ang bawat miyembro ng ating Blood Wolf team ay dumanas ng maraming hirap at pumili ng isa sa 100 tao. Hindi lahat ay makapasok. Tama. Kapag dumating ang lalaking iyon, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Oo. Kung wala siyang sapat na kakayahan, umalis siya rito sa lalong madaling panahon. Ang Blood Wolf ay hindi isang bagay na bagay. Habang nag-uusap sila, mas lalo silang nasasabik. Hindi na sila makapaghintay na bigyan ng suntok ang bagong dating. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng malaking puno, may isang binatilyong nakasuot ng camouflage na may manipis na mukha at maitim ang balat. Tamad siyang sumandal sa puno, may dahon ng damo sa bibig. Bagamat mahina ang kanyang ekspresyon, kitang-kita ng isa ang kanyang mga nakaumbok na kalamnan sa pamamagitan ng kanyang camouflage na damit. Bagamat casual ang mga galaw ng binata, ang buong pagkatao niya ay naglalaman ng malaking kapangyarihan. Bagamat kanina pa niya tinitingnan ang langit ng walang sabi-sabi, ang malakas na presyon sa paligid niya ay napakalaki na walang sino man ang maaaring hindi pansinin ito. Q. Sa oras na ito, tumingin sa kanya ang isang sundalo ng espesyal na puwersa. Kuya Chang, wala ka bang tutol sa bagong dating na ito? Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa binata, puno ng pagsamba at paghanga. Ang pangalan ng binata ay Eric Chang. Siya ang pinakamalakas na sundalo sa buong Blood Wolf team, kaya nagkaroon siya ng isa pang palayaw, God of War. Tama, Kuya Chang. Kung ipapakita mo ang iyong kamay mamaya, ang tagapagtanggol ay matatakot sa kanyang talino at tumakas. Habang nagsasalita ang mga tao ay muli na namang tumawa. Gayunpaman, ang mukha ni Eric ay walang interes. Mahina niyang sinabi, hindi ako interesado. Sa akin, isa lang ang kalaban ko, which is Super God. Walang ibang qualified na maging kalaban ko. Umiling si Eric habang nagsasalita. Ang kanyang mga salita ay napaka-arrogant, ngunit ang grupo ng mga espesyal na puwersa ay walang pagtutol. Dahil talagang malakas si Eric, na talagang kahanga-hanga. Maging si Arthur Chen, na noon pa man ay mapagmataas at mayabang, ay humanga din kay Eric at hindi inakala na may mali sa kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi nilayo ni Eric na hamanin si Lito, na ikinadismaya ni Arthur. Sa huling beses na natalo siya ni Lito, nawala lahat ng mukha niya. Mabuti sana kung hahayaan niya si Eric na patayin ang espiritu ni Lito. Habang nag-uusap sila, isang sasakyan ng militar ang pumasok sa kampo ng militar. Bumukas ang pinto at naunang lumabas ng sasakyan ang Tenyente General na si Mark Chin. Pagkatapos, lumabas si Lito sa kotse. Biglang natuon ang atensyon ng lahat kay Lito na parang isang spotlight. Could it be that guy? Is he 20 years old? This guy does not look murderous at all. Nandito ba siya para magluto? Haha, sa katawan niya, hindi niya siguro kayang pumatay ng manok. Hindi niya deserve na maging kasabwat natin. Ang lahat ay labis na nadismaya nang makita si Lito. Una sa lahat, mas payat ang katawan ni Lito. Hindi siya kasing matipuno ng isang sundalo, at ang kanyang balat ay parang larwang batang lalaki kung ikukumpara sa isang sundalong maitim ang balat. Malinaw na naririnig ni Lito ang lahat ng mga pangungutya na ito. Umangat ang sulok ng bibig niya pero hindi siya umimik. Magtipon kayo. Tumayo ng tuwid. Sa utos ni Marcus Wang, mahigit 100 katao ang agad na pumila sa isang maayos na linya. Welcome sa bago nating kasama, Lito Argel. Sigaw ni Marcus at nanguna sa pagpalakpak. Pero ang nakakahiya, maliban sa kanya, walang ibang nagtaas ng kamay. Napahinto si Marcus at seryosong nagsalita, welcome, bagong kasama. Palakpakan natin. Gayunpaman, walang tunog, at walang gumagalaw. This time, naging awkward ang atmosphere. Malinaw, ang lahat ay sadyang tina-target si Lito. Tumingin si Marcus kay Mark. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Mark. Sinulyapan niya si Lito at gustong makita kung ano ang kanyang gagawin.
Pagkatapos ng lahat, binalak niyang hayaan si Lito na bumuo ng isang Special Forces Squad. Kung hindi man lang niya kayang hawakan ang ganoong maliit na bagay, hindi siya kwalipikadong mamuno sa mga espesyal na puwersa. Sa oras na ito, humakbang pasulong si Lito. Sa halip na tumingin sa Special Forces, tumingin siya sa campsite. Ang campsite ay matatagpuan sa kagubatan, na sumasaklaw sa isang lugar na ilang daang metro kwadrado lamang. Maraming metoteyog na puno ang nasa campsite. Medyo nakakainis yung puno. Biglang sabi ni Lito, itinuro ang isang puno sa gilid ng sports ground. Isa itong malaking puno ng saging na hawak ng 3 tao. Ang mga ugat ng puno ay siksik at magkakaugnay. Mga 6 na palapag ang taas nito, na tinatakpan ang langit at ang araw. Napakaganda nito. Natigilan ang lahat. Hindi nila alam kung bakit bigla niyang sinabi iyon. Sinabi ni Marquez, talagang hadlang ang punong ito, ngunit noong panahong iyon, nagmamadali silang magtayo ng kampo. Hindi sila gumamit ng anumang makina. Nilinis nilang lahat ang bukid gamit ang lakas tao, kaya nanatili ang puno ng banyan. Kung ganoon, bubunutin ko ito bilang regalo para sa ating unang pagkikita. Mahinahong sabi ni Lito. Ano? Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang baliw. Bahagyang natahimik si Marquez at sinabing, maaaring hindi ko ito nilinaw ngayon lang. Ang punong ito ay hindi magagalaw ng lakas ng tao. Kahit na gumamit tayo ng excavator, tatagal ito ng ilang araw. Umiling si Lito. Hindi na kailangan iyan. Kaya ko naman mag-isa. Shii. Sa koponan, sino ang nakakaalam kung sino ang unang tumawa? Pagkatapos, nagsimulang tumawa ang lahat. Kaya pala nagbibiro siya. Tama. Nakakatuwa. Anong klaseng biro ito? Maging si Eric Chang, na walang malasakit sa lahat ng oras, ay hindi napigil ang magpakita ng panghahamak. Lito, hindi ka ba nagmalabis? Hindi mapigilan ni Mark na paalalahanan siya sa mahinang boses. Alam kong mayroon kang pambihirang lakas, ngunit ito ay hindi bababa sa daan-daang taon. Paano mo ito mabubunot ng mag-isa? Hindi napigilan ni Mark ang buntong hininga sa kanyang puso. Kung mangyayari ito, magiging mahirap para kay Lito na kumbansihin ang publiko. Sa oras na ito, tumayo si Arthur Chen, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Lito, kung maaari mong bunutin ang puno na iyon, ako, si Arthur Chen, ay igagalang ka bilang aking master mula ngayon. Kung sasabihin mo ang isa, hinding-hindi ko sasabihin ang dalawa. Ngumiti si Lito at sinundan ang tingin ng mga tao habang dumiretso siya sa puno. Kabanata 407. Pinagmamasdan si Lito na naglalakad ng may matatag na hakbang, ang mga sundalo ng espesyal na puwersa ay mukhang handa na silang manood ng palabas. Umiling si Vice Captain Marquez. Masyadong mayabang si Lito. Tingnan natin kung paano niya ito tatapusin. Si Mark ay hindi rin optimistic kay Lito. Paano niya nagagawang mag-isa siyang pumutol ng ganoon kalaking puno? Kahit na ang walang katulad ng noong sinaunang panahon ay hindi maglalakas loob na magsabi ng gayong mga mapagmataas na salita. Gayunpaman, habang nakasimangot si Mark, bigla siyang nakarinig ng malakas na putok. Sumunod, nakita niya ang isang hindi malilimutang eksena. Sa likod ng isang kamay, mabilis na naglakad si Lito patungo sa puno at sinipa ito. Hong Long. Sa isang malakas na ingay, nahulog ang mga dahon mula sa itaas, at bahagyang nanginig ang lupa. Ang mga sundalong espesyal na puwersa, na tumatawa sa kanya, ay agad na tumahimik. Hindi sila walang utak. Alam nila na ang kapangyarihan ni Lito ay pambihira. Matapos niyang sipain, tumayo si Lito sa harap ng puno. Gayunpaman, ang malaking puno ay umindayog ng ilang beses at tumigil sa paggalaw. Pero nakatayo pa rin. Medyo kinakabahan si Arthur ngayon, iniisip na kaya talagang sipain ni Lito ang puno. Ngunit nang makita niyang hindi tumugon ang puno ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, kung ginawa ito ni Lito, tatawagan niya siyang guro. Lito, nabigo ka. Ngumiti siya ng matamis. Sumigaw din ang ibang mga sundalo ng espesyal na puwersa, huwag magmayabang at huwag mo itong isulat. Ayaw ng Blood Wolf ng ganitong tao. Umalis ka rito. Oo, umalis ka. Hindi ka tinatanggap ng Blood Wolf. Lahat ay sumigaw ng kanilang mga iniisip. Nginat-ngat ang mga ngipin ni Vice Captain Marquez at sinabi kay Mark Chin, Mr. Chin, sa totoo lang, sa palagay ko ay hindi nababagay si Lito na sumali sa Blood Wolf. Ang Blood Wolf ay isang tunay na lalaki na basang-basa sa dugo at pawis. Hindi ko talaga siya gusto. Napabuntong hininga si Mark at nag-isip, maaaring si Lito ay talagang walang kapalaran sa Blood Wolf. Sa sandaling ito, boom! Boom! Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang manginig tulad ng isang lindol.
Lahat ay parang soybean sa isang salon, umiindayog pakaliwa at kanan. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat. Biglang may sumigaw, tingnan mo, ang puno. Lahat ay tumangala at nakita na ang anim na palapag na malaking puno ng banyan ay natamba sa napakatinding momentum. Tumaas ang usok at alikabok, si Lito ay kalmadong lumabas sa alikabok at sinulyapan ang karamihan. Ang mga mata ng lahat ay kasing laki ng mga kampanang tanso. Ibinuko nila ang kanilang mga bibig at mukhang hindi makapaniwala. Dapat pansinin na kahit na gumamit siya ng ilang mga tuliro, hindi ito magiging madali upang bunutin ang puno mula sa mga ugat nito. Flop! Mayroong higit sa 100 mga sundalo ng espesyal na puwersa na hindi makahawak at lumuhod. Masyadong nakakaloka ang eksenang ito. Lumapit si Lito sa karamihan at pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Para siyang nadulas saglit bago bumalik. Wala kahit isang patak ng pawis sa kanyang noo. Ikaw. Si Vice Captain Marquez ang unang nagsalita. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, wala siyang mahanap na angkop na salita para ilarawan si Lito. Gayunpaman, direktang tumingin si Lito kay Arthur Chen at nagtanong, kumbinsido ka ba? Mapatla ang mukha ni Arthur. Sa oras na ito, tumingin siya kay Lito na parang nakakita ng multo. Suko na ako. Napakaprangka niya. Direkta niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, Teacher. Sige, tatanggapin kita bilang alagad ko. Tumanggo si Lito. Nagustuhan niya ang pisikal na kalidad ni Arthur. Sa ilalim ng kanyang utos, si Arthur ay maaaring maging isang kakilakilabot na sandata. Sa oras na ito, umubos si Marquez at sinabi sa lahat, salubungin natin ang bagong kasama. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Mart na matuwa. Tama siya tungkol dito kay Lito. Sinabi ni Marquez kay Lito, hayaan nating magpakilala. Tumanggo si Lito at sinabi sa mga tao, Lito Argel ang pangalan ko, at ako matatag. Matapang ako at magaling sa pakikipaglaban. Hindi ako naririto para maging isang tinatawag na sundalo ng espesyal na puwersa. Hindi ako interesado dito. Nang marinig ito, ang sundalo ng espesyal na puwersa, na may magandang impresyon kay Lito, ay biglang naging malungkot. Tila hindi ito alam ni Lito at nagpatuloy, narito ako para sanayin ang isang malakas na pangkat ng mga espesyal na puwersa ang Dawn Dragon Squad. 5 tao lang ang kwalipikadong sumali sa aking koponan. Maaari kang makipagkompetensya ng patas. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga espesyal na puwersa ay nagmukhang kasuklam-suklam. Isang sundalo ng espesyal na puwersa ang humakbang at nagtanong, may dala ka bang mga sundalo dati? Umiling si Lito at tapat na sumagot, wala. Shii. Lalong tumahimik ang lahat. Hindi nakaimik ang sundalo ng Special Forces at sinabing, aaminin namin na napakalakas mo, pero hindi ibig sabihin ng malakas ay marunong kang mamuno ng tropa. Alam mo naman ito, di ba? Nagkibit balikat si Lito. Bagaman hindi ako nagdala ng anumang mga sundalo, alam ko kung ano ang gagawin. Haha, anong joke? Maraming tao ang nanunuya kay Lito at inisip na siya ay masyadong kumpiyansa. Bagamat hinangaan ni Marquez ang lakas ni Lito, kailangan niyang aminin na ang kanyang kakayahang mamuno ng mga tropa ay hindi kinakailangang naaayon sa kanyang sariling lakas. Gayunpaman, ang bagay na ito ay napagdesisyonan ni Mark, kaya wala na siyang masabi pa. Okay, stop arguing. Kung gusto mong sumali sa team ni Lito, you can sign up on your own. Malakas na sinabi ni Marquez, sino mang gustong mag-sign up, humakbang pasulong. Nang matapos siyang magsalita, halos lahat maliban kay Arthur ay napaatras. Ang eksenang ito ay lubhang nakakahiya. Maging si Mark ay sumimangot at naramdaman na ang grupo ng mga sundalong ito ay napakalayo na. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Lito ay walang malasakit at wala siyang anumang emosyonal na pagbabago. Pagkatapos ng lahat, bukod kay Arthur, may 2 pang tao na hindi umatras. Medyo nag-aalangan silang tumingin. Ang isa sa kanila ay napakabata, hindi hihigit sa 20 taong gulang. May maselang mukha at mahina ang aura niya. Hindi siya mukhang confident. Ang isa ay mas matanda, mga 35 taong gulang. Ang kanyang mukha ay madilim, at siya ay mukhang determinado at simple. May kapansin-pansing peklat sa gilid ng kanyang mata, na tila dulot ng bomba. Tumingin si Lito sa 2 at ngumiti. Basta sumunod ka sa akin, ipinapangako ko na hahayaan kong durugin ng lakas mo ang higit sa 100 katao sa loob ng 10 araw. Masasabing siya ay mayabang at hindi makatotohanan. May sumimangot sa mahinang boses, it's so cool. Si Kulutoy, na nananatiling mahina, ay malamig na tumingin kay Lito at nginisyan. Akala pa lang ng lahat ay walang papansin sa kanya, tumayo ang gwapong binata. Totoo ba ang sinabi mo?
Tumingin siya kay Lito at maingat na nagtanong, maaari ba akong maging mas malakas din? Tumingin sa kanya si Lito at ngumiti. Oo naman. Mukhang masaya ang binata. Talaga. Saka payag akong sumali sa Shaolong Squad. Pagkasabi niya nun, nagtawanan na ang Special Forces. Ito ay hindi dahil sa kung ano paman. Ang taong ito ang pinakamahina sa mga espesyal na puwersa. Sa tuwing kukuha siya ng pagsusulit, siya ang huling isa sa koponan at maaaring maalis anumang oras. Kulutoy, huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo talaga na maaari kang maging pinakamalakas sa amin mula sa dulo ng kalsada sa loob ng 10 araw. Sa tingin mo, posible ba iyon? Oo, maliban kung ang araw ay lumabas sa kanluran. Maging ang vice captain na si Marquez ay hindi napigil ang matawa at sinabi kay Lito, hindi talaga kaya ng taong ito. Noong panahong iyon, hindi ko alam kung paano pipiliin ang mga espesyal na puwersa. Iniisip ko kung dapat ko bang kanselahin ang kanyang kwalifikasyon bilang isang espesyal na puwersa. Hindi, kailangan kong maging isang sundalo ng espesyal na puwersa. Talagang lalakas ako. Naikuyom ni Kulutoy ang kanyang mga kamao at sumigaw. Pagkasabi niya nito, may isang patong na luha sa kanyang mga mata, at may halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. May tumawa sa kanya. Haha, kung gayon kailangan mong magkaroon ng kakayahan. I promise that within 10 days, you will become a powerful Special Forces soldier. At least, you will be much stronger than those who laugh at you. Biglang nagsalita si Lito sa mahinahon at matatag na tono. Sa katunayan, hindi lubos na nagtiwala si Kulutoy kay Lito, ngunit para manatili rito, wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan ang kanyang kapalaran. Sige, Kuya Lito, sasamahan kita. Matigas niyang sabi. Kabanata 408. Sino pa ba ang gustong sumali? Bumaba ang tingin ni Lito sa mas matandang sundalo ng Special Forces. Naghiyawan ang mga tao. Sino ang papansin sa kanya maliban sa mahinang manok, si Kulutoy? Gayunpaman, may isang hakbang na lumabas. At ako. Oo naman, ang sundalo ng espesyal na puwersa ang pinili ni Lito. Natigilan ang karamihan. Tumingin sila at nagtanong, Old Kilt, nababaliw ka na ba? Ang pangalan ng taong ito ay Mon Kilt. Mahigit 10 taon na siyang nasa hukbo at isang matandang lalaki sa mga espesyal na puwersa. Nakagawa siya ng ilang mga tagumpay sa militar, at iginagalang siya ng lahat ng mga miyembro ng kanyang koponan. Hindi nila inaasahan na handa si Mon na sumali sa Shaolong Squad. Si Mon ay isang tahimik na tao. Sa pagharap sa mga pagdududa ng karamihan, hindi siya nagsalita at ibinuka ang kanyang mga labi sa isang linya. Tumango si Lito. Okay, welcome. Ngunit sa oras na ito, tumayo si Vice Captain Marquez at sinabing, hindi. Hindi ako papayag. Kapitan. Pinandilatan ni Mon si Marquez, at humigpit ang mga kalamnan sa buong katawan niya. Umiling si Marquez sa kanya at sinabi kay Lito, ang matandang Kilt ay dumanas ng maraming pinsala sa mga taon na ito, at marami siyang pisikal na problema. Hindi na siya makakapunta sa larangan ng digmaan. Nagplano akong mag-apply para sa pagre-retiro para sa kanya. Hindi siya maaaring sumali sa Shaolong Squad. Ang mga salitang ito ay tila nagpasigla kay Mon. Siya ay umungal, hanggat ako ay nabubuhay, walang sino man ang makakapagpaalam sa akin na umalis sa mga espesyal na puwersa. Ako ay isang miyembro ng mga espesyal na puwersa. Ako ay mamamatay sa larangan ng digmaan kahit na kailangan kong mamatay. Papatayin ko ang mga mararahas na tao at protektahan ang aking bansa. Ang kanyang mga salita ay napakauhaw sa dugo na maaaring niyanig ng mga ito ang langit at lupa. Maging ang puso ni Lito ay bahagyang napukaw. Hindi pinagtawanan ng mga sundalong espesyal na puwersa si Kulutoy tulad ng dati. Tiningnan nila si Mon na may masalimuot na emosyon, kabilang ang paghanga, pakikiramay, damdamin, at kawalan ng kakayahan. Matandang Kilt. Si Marquez ay naging sundalo sa loob ng maraming taon, kaya alam niya kung ano ang nararamdaman ni Mon. Nahulog siya sa isang dilema. Sa oras na ito, mukhang relaxed si Lito at sinabi kay Mon, hindi mahalaga ang iyong pinsala. Kaya ko itong gamutin. Ganoon. Gayunpaman, mukhang malungkot si Mon. Umiling siya at sinabing, ilang doktor na ba ang nakakita nito? Walang kwenta. Ngumiti si Lito. Mapapatunayan lang niya na hindi sapat ang kakayahan nila. Sabi ko nga kung mapapagaling sila, mapapagaling sila. Natigilan si Mon. Sinabi sa kanya ng kanyang makatuwirang isip na ang mga salita ni Lito ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit sa ilang kadahilanan, nang magkatinginan sila ni Lito, isang pakiramdam ng pagtitiwala ang bumalot sa kanya. Sa ganitong paraan, ang 5 miyembro ng Shaolong Squad ay nakapili na ng 3 tao, sina Arthur, Kulutoy, at Mon. May gusto pa bang sumali? Tanong ni Lito.
This time, walang sumagot. Sa kanilang mga mata, si Lito ay talagang isang walang alam. Walang utak lang ang sasali sa kanila. Si Eric Chang, sa partikular, ang pinakamalakas sa mga espesyal na puwersa at labis na hinamak si Lito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naglakad si Lito sa harapan niya. Sorry, hindi ako interesado. Bago pa maibuka ni Lito ang kanyang bibig, malamig na sumagot si Eric. Agad namang nagtawanan ng mahina ang iba. Malakas pa rin ang God of War, at sa wakas ay nagawa nitong bawasan ang espiritu ng brat na ito. Direktang tumanggi si Eric, ngunit hindi nagalit si Lito. Sa halip, ngumiti siya. Hindi, sasama ka sa amin. Tiwalang sabi ni Lito. Bagamat nanatiling mababang profile si Eric, si Lito ang unang nakapansin sa kanya. Ang kanyang lakas ang pinakamalakas sa mga taong ito. Kahit na lumaban siya kay Lito, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya siya sa isang galaw. Dapat pansinin na maaaring talunin ni Lito ang iba pang mga sundalo ng espesyal na puwersa sa kalahating hakbang. Gayunpaman, nakikita rin ni Lito na ang martial cultivation ng taong ito ay tila umabot na sa limitasyon. Dapat ay nasa bottleneck siya sa malapit na hinaharap. Hindi imposibleng maging haring militar siya sa buong bansa pagkatapos ng kaunting pagsasanay. Ngumuso si Eric at inikot ang kanyang mga mata kay Lito. Sa buong State of Tower, tanging ang super god na si Joel Cheng ang mangguna sa akin. Malamig niyang tiningnan si Lito nang may pang-aalipusta. Hindi ka sapat na kwalipikado. Super God, Joel Cheng. Ito ang pangalawang beses na narinig ni Lito ang pangalang ito. Ang huling pagkakataon ay noong sinabi ni Nicole Chin na si Joel ang kanyang idolo. Gayunpaman, walang pakialam si Lito kung siya ay isang Diyos o hindi. Hindi siya mapakali dito. Bakit hindi tayo tumaya? Itinuro ni Lito si Kulutoy. Pagkalipas ng 10 araw, kung matatalo ka niya, maaari kang sumali sa Shaolong Squad. Chii! Kumaibot ang sulok ng bibig ni Eric at ngumuso siya, anong joke? Imposible ito. Direktang sinabi ni Lito, gusto mo bang tumaya o hindi? Napaisip si Eric at tumango. Okay, I'll bet. Pero kapag natalo siya, makakalabas ka sa Special Forces. Sa kanyang mga mata, si Lito ay parang baliw na puno ng kataranteduhan. Halos madungisan na niya ang salitang, Army. Siguradong hindi siya mangangahas na sumang-ayon. Eksakto. Si Kulutoy laban kay Eric, isang mahina at isang Diyos ng digmaan, mayroon bang suspense? Kung gusto niya talagang sumugal, siguradong matatalo ang batang iyon. Lahat ay umiling, pakiramdam na imposibleng pumayag si Lito. Maging si Mark ay hindi maiwasang paalalahanan si Lito, masyadong delikado. Sa pinakamasama, maaari nating baguhin ang isang tao. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking bagay. Ngumiti si Lito at sinabi, kung gusto mong maglaro, gawin mo. Kung hindi, ano ang silbi nito? Sinabi niya kay Eric, okay, it's a deal. We'll see. Pagkatapos, tumingin siya kay Mark at sinabing, General Chin, saksi ka. Pagkatapos ng 10 araw, mananatili ka pa rin dito. Ikaw ang magpapasya kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Handa akong tanggapin ang anumang resulta. Well, sige. Nang makita na ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito, si Mark ay hindi na makapagsalita ng anupaman at tanging tango lamang. Pero hindi kita papaboran. Kapag natalo si Kulutoy, kailangan mo talagang umalis. Seryosong sabi ni Mark. Nakuha ko. Pero pag-usapan muna natin. I will train my team members in the next few days. I will not train with them. Tumingin si Lito kay Marquez. Oo naman. Sumang-ayon si Marquez. Gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ng lalaking ito. Ang lahat ay natapos na, at umalis si Lito kasama ang kanyang 3 miyembro ng koponan. Master Chin, sa tingin mo ba ay magtagumpay siya? Pagkaalis ni Lito, hindi na itinago ni Marquez ang pagdududa sa kanyang mga mata. Umiling si Mark at bumantong hininga. To tell you the truth, matagal ko nang kilala si Lito, pero hindi ko pa rin siya maintindihan. He can always bring people surprises. Sana ganoon din sa pagkakataong ito. Umiling si Marquez. Sa tingin ko ay hindi ito posible. Si Kulutoy ay parang langgam na sinusubukang yugyugin ang isang malaking puno. Imposible. Dinala ni Lito sina Arthur, Kulutoy, at Mon sa isang tolda. Captain Lito, gusto mo ba talagang kalabanan ko si Eric? Matagal na nag-alinlangan si Kulutoy at sa wakas ay ibinukan niya ang kanyang bibig. Tumango si Lito. Oo. Biglang pinawisan si Kulutoy at natakot siyang magsalita. Ito. Ako. Haha, binata, kailangan mong magtiwala. Tinapik siya ni Lito sa balikat at nakangiting sinabi. Hindi napigilan ni Arthur na sabihin, well.
Teacher, to be honest, you don't like to hear it. You can't win this bet. You'd better find Eric and cancel this bet. Umiling si Lito at magsasalita na sana nang may biglang nagsalita ng boses mula sa labas. Lito, lumabas ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng kumpiyansa para bumuo ng team? Nagkakamali ka. Puno ng galit ang malapilak na kampanang boses ng babae. Natigilan ang lahat. Sa sumunod na segundo, isang magandang figure ang sumugod sa silid. Ito lamang ang babaeng miyembro ng espesyal na puwersa, si Nicole Chin. Kabanata 409. Si Nicole Chin ay nasa isang misyon noon. Sa sandaling bumalik siya sa kampo, narinig niya ang tungkol sa pagtatatag ni Lito ng Shaolong Squad. Agad siyang lumapit na puno ng galit ang Chan. Nang makita ni Kulutoy at Arthur si Nicole na papasok, nagliwanag ang kanilang mga mata. Inamin niya na makalipas ang ilang araw, parang mas gumanda siya. Ang maputi niyang balat ay kasing lambot ng balat ng sanggol. Siya ay may matingkad na hugis almond na mga mata, malaking ilong, at isang malarosas at punong bibig. Dahil siya ay nagsasanay ng martial arts sa loob ng maraming taon, ang kanyang figure ay hindi kasing delikado ng mga babae sa labas. Sa halip, siya ay payat at maayos, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng magandang sikat ng araw. Ang camouflage suit ay isinuot sa kanya, at ang kanyang sinturon ay payat. Nakasuot siya ng isang pares ng boots, na nagbigay sa kanya ng ibang uri ng kagandahan at alindog. Kayo, bumalik kayo at magsanay. Huwag kayong sumunod sa kanya. Sigaw ni Nicole kay Kulutoy at sa iba pa. Nagkatinginan sina Kulutoy at Arthur, sa kawalan. Si Nicole ay isang bulaklak sa Jiangnan Military Region, ngunit siya ay isang maliit na paminta. Siya ay mainit ang ulo at apo ni General Chin. Pambihira ang kanyang katayuan at walang nang ahas na guluhin siya. Sila ang mga sundalo ko. Hindi ikaw ang mag-uutos. Sa sandaling ito, walang pakialam na nagsalita si Lito. Para bang hindi niya nakita si Nicole, umupo siya sa upuan, nagbuhos ng isang baso ng pinakuloang tubig, at dahan-dahan itong ininom. Ikaw. Napatulala si Nicole. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabastos si Lito. Aba, nakipagpustahan daw kayo ni Kuya Eric. 10 araw lang. Gusto kong makita kung magiging mayabang ka pa pagkatapos mong matalo at mapalayas. Galit na sabi ni Nicole, na parang galit na pas ang ligaw. Pagkatapos noon, hindi na siya umalis. Sa halip, pumunta siya sa gilid ni Lito at umupo. Anong tinitingin-tingin mo? Kunan mo ako ng isang basong tubig. Nang makita si Lito na nakatingin sa kanya, inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Wala ka bang sariling mga kamay? Sinabi lang ni Lito. Nang marinig ito, lahat sina Kulutoy, Arthur, at Mon ay natigilan. Si Nicole Chin ang diyosa ng maraming sundalo. Hanggat hiniling ni Nicole, hindi sila magdadalawang isip na gawin ito kahit hilingin sa kanila na kunin ang mga bituin sa kalangitan. Upang makuha ang atensyon ni Nicole. Ang magiting na pangkat na ito, gayunpaman, ay hindi man lang nagkaroon ng oras para maglaway. Nang makitang dumidilim ang mukha ni Nicole, humakbang pasulong si Arthur at nakangiting sinabi, Sister Chin, kuhaan kita ng tubig. Hindi. Gusto kong buhusan niya ako ng tubig. Casual lang itong sinabi ni Nicole. Hindi niya inaasahan na magiging napakawalang galang ni Lito na hindi siya makaalis sa sitwasyon. Agad siyang nagalit. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya, ngunit hindi siya kumikibo. Sige, kung wala akong tubig na maiinom, makakalimutan ko ang pag-inom. Ang mahahabang binti ni Nicole ay biglang sumipa sa ere, diretsyong tinutukan ang tasa ng tsaa sa kamay ni Lito. Siya ay nag-aaral ng martial arts mula sa isang sikat na guro mula noong siya ay bata, kaya siya ay medyo magaling sa martial arts. Mabilis at mabangis ang kanyang sipa. Kung ito ay iba pa, sila ay nahuli na hindi handa at napahiya. Sa kasamaang palad, kaharap niya si Lito. Nakaupo si Lito sa upuan, hindi gumagalaw. Nang nasa harapan na niya ang paa ni Nicole, bigla niyang inabot at hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Bitawan mo ako. Namula ang mukha ni Nicole. Sa pamamagitan ng tela, hindi komportable ang mainit na palad ni Lito. Lihim din siyang nagulat. Kahit anong pilit niya ay hindi makagalaw ang bukong-bukong niya na para bang nasaksak ito ng semento. Sabik na sabik si Nicole kaya pawis na pawis siya. Gayunpaman, kalmado ang ekspresyon ni Lito. Basta, kapag hindi mo binitawan, sasabihin ko sa lolo ko. Ang katawan ni Nicole ay hindi matatag. Ang kanyang posture ay nasa isang malungkot na estado habang siya ay nagsasalita ng galit na galit. Bago pa siya makapag-react, bigla siyang binitawan ni Lito. Nawalan siya ng balanse, natigilan, at napaupo sa lupa. Lito, bastos ka, hindi kita bibitawan. Galit na galit si Nicole kaya namula ang kanyang mga mata.
Mula noong bata pa siya, siya na ang munting prinsesa na kinaiinisan ng libu-libong tao sa bahay. Nang pumasok siya sa hukbo, siya ang diyosa na hinabol ng lahat. Hindi siya kailanman nabuli. Sa sandaling ito, siya ay binubuli ni Lito, at nadama niya ang labis na pagkakamali. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at umalis na may hinanakit. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong na may walang magawang ekspresyon at bamulong, hindi ba niya hiniling na bitawan ko siya? Bakit naman siya nagagalit? Nakakatawa. Guru, si Nicole. Natakot si Arthur na malagay siya sa gulo. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. It doesn't matter. Don't worry about her. Sa oras na ito, Simon, na matagal nang nanahimik, sa wakas ay hindi napigil ang magtanong, Captain Lito, kailan tayo magsisimulang magsanay? Sina Kulutoy at Arthur ay tumingin din kay Lito ng may pag-asa. Kumurap si Lito at sinabing, nagsimula na. Mula ngayon, kailangan mong ganap na magpahinga at kalimutan ang lahat ng iyong mga nakaraang galaw. Ibig mong sabihin, wala tayong ginagawa at nagpapahinga lang. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Arthur. Tumanggaw si Lito. Tama. Pwede ka namang lumabas para mamasyal o matulog. We'll officially begin in 3 days. Nakakatawa ito kaya hindi napigilan ni Mon sa mismong lugar. Captain Lito, may 10 araw na lang tayo para magsimula, at may 3 araw pa tayong dapat sayangin. Ikaw. Siya ay lubhang nababalisa dahil kung walang pag-asa para kay Lito, malamang na siya ay magretiro. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at pinatigil siya. Kung may tiwala ka sa akin, gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, buksan mo ang pinto at maaari kang umalis anumang oras. Walang magawa si Mon tungkol dito. Bamantong hininga siya at kailangang gawin ang sinabi ni Lito. Makalipas ang 3 araw. Kamusta ang imbestigasyon? Sa tent, mabilis na pumasok ang isang sundalo ng Special Forces, habang sinunggaban siya ng iba at nagtanong. Sumandal din si Eric sa malapit na haligi. Mukha namang kalmado ang mukha niya, pero hindi maiwasan ang mga mata niyang tumingin sa direksyong ito. Hoy! Manalo ang War God this time. Alam mo ba kung ano ang ginagawa nila? Tumawa ang espesyal na sundalo. Don't keep me guessing. Tell me? Long distance training ba? Ang iba ay labis na nababalisa. Haha, anong ginagawa mo? Sinabi ng espesyal na sundalo na may hitsura ng paghamak, naglalaro si Lito kasama si Kulutoy at ang iba pa sa kagubatan. Sabi nila maglalaban sila sa gabi. Ah, hindi pwede. Nang marinig ito ng lahat, hindi sila naniwala. Kahit na hindi marunong magsanay si Lito, bakit hindi niya kinuha ang kanyang mga tauhan at makipaglaro sa kanila? Hindi lang iyan. Nabalitaan ko na noong unang araw, tahimik silang natutulog. Sa ikalawang araw, umakyat sila para talunin ang mga ibon. Ngayon, nag-away sila. Sabihin mo sa akin, hindi ba't sinusubukan nitong manligaw ng iba? Ano ba yan? Lahat ay tumingin sa kanya ng masama, at pagkatapos ay napuno sila ng galit. Haha, nakakahiya. Akala ng mahinang Kulutoy na iyon ay magagawa siyang maging malakas na tao ni Lito. Natatakot ako na siya ay magiging mas walang silbi kaysa dati sa 1 linggo. With that, muling nagtawanan ang mga tao. Umiling si Eric. Naisip niya na si Lito na ito ay karapat-dapat na umasa, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang mapagmataas na lalaki. Wala siyang tunay na kakayahan. Kailangan niyang aminin na medyo nadismaya siya. Captain Lito, aalis na ako. Galit na lumapit si Mon kay Lito. Not to mention the Special Forces, even in the military class, we can't play like this. Si Mon ay lubos na nadismaya kay Lito. Bagamat hindi nagsasalita sina Kulutoy at Arthur, makikita sa kanilang mga mata na pareho sila ng ideya ni Mon. Sa likod ng kanyang mga kamay, sumulyap si Lito sa kanila at tumango. Panahon na. Pagkatapos noon ay naglabas siya ng 3 papel at iniabot sa kanilang 3. Ito ang pamamaraan ng pagtatanim na inihanda ko para sa iyo. Dapat mong bigkasan ang pamamaraang ito ng pagtatanim sa loob ng 1 araw. Susuriin ko ito sa ganitong oras bukas. Kung hindi mo magawa, umalis ka rito. Kabanata 410. Sa pagtingin sa seryosong mukha ni Lito, biglang naintindihan ni Mon. Magsisimula na ang totoong pagsasanay. Oo. Nagbigay ng military salute ang 3 at nagmadaling mag-recite. Mayroong hindi bababa sa 100 mga salita sa isang paraan ng paglilinang, at hindi hihigit sa 1,000 salita. Kung ang isang tao ay hindi nauunawaan ang kalaliman nito, kung gayon ang isa ay kailangang isaulo ito ng napakahirap. Ngunit walang mahirap para sa mga espesyal na puwersa. Kinabukasan, matagumpay silang nakapasa sa pagsusulit.
Sa oras na ito, 4 na araw na ang lumipas, at 6 na araw na lang ang natitira bago ang 10 araw na kasunduan. Si Kulutoy at ang iba ay nababalisa tulad ng mga langgam sa mainit na kawali. Si Lito lang ang mahimbing na natutulog na parang walang nangyari. Sa araw na ito, tinawag sila ni Lito sa isang tolda. Ito na. Pagtingin nila sa eksena sa harap nila ay nagulat silang lahat. Sa loob ng tent, may 3 malalaking barrel na kahoy na kasing tangkad ng kalahating lalaki. Napuno sila ng kumukulong mainit na tubig. Habarin mo yung damit mo at bumaba ka na. Utos ni Lito. Nagkatinginan sina Kulutoy, Arthur, at Mon, hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Lito. Pagkatapos ng laban, naligo ulit. Bagamat puno sila ng pagdududa, wala na silang masabi pa. Nakikinig lamang sila sa mga salita ni Lito at isa-isang hinubad ang kanilang mga damit at tumalon sa kahoy na bar aisles. Sa sandaling ito, 3 tableta ang lumitaw sa kamay ni Lito. Ang mga ito ay jade green ang kulay at kumikinang na may kumikinang na kinang. Inihagis niya ang tableta sa tubig. Ang walang kulay na tubig ay agad na tinina na parang jade. Isang kakaibang halimuyak ang tumagos sa hangin. Magaling. Naramdaman ni Mon at ng iba pa ang walang katapusang daloy ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Yung tipong parang sisubog na yung sobrang pagmamalabos na pakiramdam. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na nakayanan ni Kulutoy. Pulang-pula ang kanyang mukha at tumirek ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Kung mas matagal kang kumapit, mas lalakas ang iyong mga katawan. Sabi ni Lito sa malalim na boses. Nang marinig ito, minatngat ni Kulutoy ang kanyang mga ngipin, nagpatuloy. Kinagat din ni na Arthur at Mon ang kanilang mga ngipin at nagpumilit. Sa tent, ang mga miyembro ng koponan ay patuloy na umaangal sa sakit. Sa huli, sa oras na ang mga nakapagpapagaling na epekto ay ganap na nasisipsip, si Kulutoy at ang iba pa ay naubos na. Walang ekspresyong sinabi ni Lito, bumalik tayo at magpahinga. Tutuloy tayo bukas. Double ang epekto ng gamot. Mahal kong ina. Si Kulutoy ay nagpakawala ng desperadong sigaw. Nagreklamo din si Arthur sa loob. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalupit si Lito. Maging si Mon, na pinakapasyente, ay hindi napigil ang sumimangot dahil masyadong masakit ang proseso. Parang dinudurog ang mga buto ng katawan sa bawat pulgada at pagkatapos ay pinagdugtong muli ang mga ito. Mga kapatid, hinding-hindi tayo susuko. Tulad ng isang mabangis na lobo, umungal si Mon. Malakas ding tumango sina Kulutoy at Arthur, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagpupersege. Kinabukasan, isa na namang proseso. Gayunpaman, pinalaki ni Lito ang epekto ng gamot na nagdulot ng mas matinding pananakit ng 3 miyembro. Akala nila ay may hindi makatiis, pero sinubukan nilang 3 na kumapit. Sa huli, ang pinakamahina na si Kulutoy ay halos himatayan. Kailangang sabihin na dahil dito ay tumingin si Lito sa kanila ng may mga bagong mata. 5 araw siyang naligo ng ganito at nadodoble ang epekto ng gamot araw-araw. Ang 3 sa kanila ay nabubuhay araw-araw tulad ng nagngangalit na apoy na nagninangas na bakal. Gayunpaman, nagulat si Mon nang makitang gumaling na ang orihinal na pinsala sa kanyang katawan. Maging ang peklat sa gilid ng kanyang mata ay nawala ng walang bakas. Nagulat din si Kulutoy sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Nalaman niya na ang kanyang mga kalamnan ay kasing tigas ng bakal at higit sa 100 beses na mas malakas kaysa dati. Lalong natuwa si Arthur. Sa isang casual na suntok, sumipol ang hangin. Hindi man lang siya naglakas loob na isipin iyon noon pa man. Sa huling araw ng taya, dinala silang 3 ni Lito sa kailaliman ng kagubatan. Itinuro ni Lito ang isang malaking bato sa tabi niya. Kulutoy, basagin mo. Natigilan si Kulutoy. Nang tingnan niya ang granite na batong iyon na kasing laki ng tao, medyo natakot ang ekspresyon niya. Captain Lito, kaya ko ba talaga? Malamig na sinabi ni Lito, gusto mo pa rin ba akong sundan sa hinaharap? Kung gusto mo, huwag kang kumibo. Ang puso ni Kulutoy ay nanginginig ng husto. Kahit na 10 maikling araw lang silang magkasama, nagpasya siyang sundan si Lito magpakailanman. Ha! Umungol siya at tumakbo patungo sa malaking bato. Huong! Sinuntok niya pababa. Pang! Nabasag ang granite. Ginawa ko! Ginawa ko! Tumingin si Kulutoy sa kanyang kamao. May mga bakas ng dugo dito, ngunit hindi niya maramdaman ang anumang sakit. Napuno siya ng excitement. Sa tabi niya, hindi napigilan ni Mon na hawakan ang isang malaking puno. Ang malaking puno ay diretso niyang binunot. Para naman kay Arthur, tumama siya sa lupa at bumaril na parang palaso. Parang unggoy, mabilis siyang umakyat sa isang halos patayong bangin. Bang! Bang! Bang!
Sina Kulutoy, Arthur, at Mon lahat ay lumapag sa harap ni Lito at sumigaw. Salamat sa iyong pagsasanay, Hero Squad. Ipapangako namin ang aming buhay na sundan ka. Tinanggo ni Lito ang kanyang ulo na may walang pakialam na ekspresyon. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang inaasahan. Kinabukasan, sa maliit na palakasan. Hindi pa oras. Maliban sa mga taong lumabas para magsagawa ng mga gawain, ang iba ay dumating ng maaga. Puno ng pangungutya ang mukha ng lahat. Kulutoy laban kay Eric. Para sa kanila, hindi sila nandito para maghintay ng resulta. Pagkatapos ng lahat, walang suspense sa huli. Siguradong mananalo si Eric. Lahat sila ay naghihintay kung paano matatalo ang mayabang na si Lito sa kompetisyon at makaalis sa mga espesyal na puwersa sa kahihiyan. Hindi nagtagal, dumating sina Mark at Marquez kasama si Nicole. Galit na galit siya kay Lito kaya hindi na siya makapaghintay na makita itong talunin ni Eric. Dumating na si Eric. Ang hindi lang niya nakita ay ang Dragon Squad. Habang ang lahat ay naiinip na naghihintay, dinala ni Lito ang kanyang 3 miyembro ng koponan at dumating ng huli. Sorry, late ako nagising. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lito habang siya ay humingi ng tawad sa karamihan. Chii. Bawat isa, ang lahat ay nanunuya ng masama. Halos alas 10 na ng umaga, at huli na siyang magsalita tungkol dito. Balita ko nahuhuli at naliligo ka nitong mga araw. Napakarangya mong mabuhay. Lumapit si Eric at nginisyan si Lito. Ngumiti si Lito. Hindi masama. Nang marinig ito, bumantong hininga si Mark at umiling sa kanyang puso. Nagpadala rin siya ng mga tao upang magtanong tungkol dito. Nitong mga nakaraang araw, hindi lang si Lito ang hindi nagdala kay Kulutoy para magsanay, kundi nagpunta pa siya para maglaro araw-araw. Kapag napagod siya, maliligo siya. Ito ay sadyang walang katotohanan. Mataas ang tingin niya kay Lito at naisip niya na isa siyang mabuting kandidato para mamuno sa tropa. Tila nagkamali siya ng panghuhusga sa kanya. Muling bumantong hininga si Mark at inalis ang pagkabigo sa kanyang mukha. Tumayo siya at sinabing, ang mga patakaran ng kompetisyong ito ay napakasimple, 2 sa 3. Hindi na kailangang maging mahirap. Naiinip na sabi ni Eric at tumingin kay Kulutoy ng may panghahamak. I don't want to waste too much time on such a guy. Let's decide the winner in 1 round. Do you dare? Napatingin si Kulutoy kay Lito, na tumango. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eric, okay, let's decide the winner in 1 round. Nang tumingin kay Kulutoy sa harap niya, napakunot ang noo ni Eric. Pakiramdam niya ay parang iba na si Kulutoy sa dati. Ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Umiling si Eric at nginisya ng kanyang puso. 10 araw lang. Kahit gaano pa siya magbago, hindi siya bagay sa akin. Sa isang nakakairite na sipol, nagsimula ang kompetisyon.